Si Zephyr ang huling mandirigma ng sangkatauhan, nag-isa sa mundong iniwan ng mga Diyos. Matapos ang isang mabagsik at walang pag-asa na laban kay Tartarus, ang tinaguriang Diyos ng kapahamakan, bumagsak ang dukhang bayani. Umutok siya sa huling sakripisyo, sinasabayan ang kamay ni Tartarus. Nagawa niyang saktan ang Diyos ng kapahamakan, na sumira ng daan-daang mundo noon, pero hindi kailanman nasaktan kahit isang gasgas. Nasunog ang katawan niya ng todo, pero sa halip na mamatay ng tuluyan, nagising siya sa isang lugar na di inaasahan. Ito ang tinatawag na God's Realm. Ang mga Diyos, na minsang binaliwala ang mundo, ay matagal nang nanonood. Lubos silang naaliw sa laban na ipinakita ng ating bayani. Para mas lalo pang maaliw, binigyan siya ng pangalawang pagkakataon bumalik sa nakaraan at labanan ang mga salot na sumira sa mundo. Ipinadala siya ng 10 taon pabalik, noong siya ay isang walang kapangyarihang alipin pa. Ang tanging dala niya ngayon ay ang kanyang kalaman sa nakaraan at isang espesyal na biyaya mula sa anghel na si Mercedes. Nang bumukas ang kanyang mga mata, nakita niya ang mga bully na alipin sa paligid, habang ang isang maliit na batang walang kapangyarihan ay nanginginig sa suntok. Nakikita ang kanilang mga manyakal na mukha at ang logo sa kanilang dibdib. Agad na naalala ni Zephyr na siya ay naipadala ng 10 taon pabalik, noong siya ay 20, at tumangging maging alipin ng templo. Habang binubuli siya, tinawag sila ng kanilang supervisor para bumalik sa trabaho. Sumunod ang mga bully, pero hindi bago magbigay babala kay Zephyr na huwag na ulit gawin yon. Pero wala siyang panahon para sa mga basura. Kumuha siya ng pala sa tabi, handang makisabay, pero napansin niya ang maliit na batang iyon sa lupa na bumubulong ng pasasalamat. Hindi niya ito kilala at nagpatuloy lang. Nakatuon sa mas mahalagang bagay ang mga biyayang sinabi ng anghel na matatanggap niya pagkatapos ng regression. Habang bumabalik sa trabaho ang bata, nanatili si Zephyr at inaktibo ang kanyang mga perk. Dumaloy ang lakas sa kanyang katawan, at sa sandaling iyon, halos hindi siya makapaniwala na binigyan siya ng anghel ng ganitong makapangyarihang spell. Makalipas ang ilang sandali, nagulat ang ibang alipin sa bilis ng trabaho ni Zephyr, na punong-puno ang mga sako sa ilang minuto lang. Napagtanto nila na ang bagong dating ay nagtakda ng bagong pamantayan, hindi na sila pwedeng tamarin. Samantala, si Zephyr ay labis pa ring nasasabik sa nangyari kanina. Nang ma-unlock niya ang kanyang mga perk, biglang bumaha ang impormasyon sa kanyang isip, na nagdulot ng matinding sakit ng ulo. Pero mabilis namang napalitan ang sakit ng tuwa nang makita niya ang ilang bihira at mataas na antas na mga kasanayan at gamit na lumitaw sa harap niya, libre. Nakalimutan niyang pansinin ang paglapit ng pinuno ng minahan. Akala ng supervisor na tamad lang siya dahil sa pagtigil, nagsimulang sumigaw. Galit na tila tamad ang bata sa unang araw pa lang. Nang walang sagot, lalo pang sumiklab ang kanyang galit. Itinaas niya ang latigo para turuan ang bagong dating ng leksyon. Pero sa gulat niya, nahuli ni Zephyr ang latigo sa air gamit ang kamay niya at kalmadong ibinalik ito, na nagdulot ng gulat at paghingi ng paumanhin mula sa supervisor. Bumalik si Zephyr sa trabaho. Tahimik na nagulat sa sariling reflexes at galing sa labanan. Hindi man lang nag-iwan ng gasgas ang latigo. Epekto ito ng kanyang unang perk, isang kakayahan na pumipigil sa maliliit na pisikal na pinsala. Bagamat kailangan ng pagsisikap para ma-activate, kapakipakinabang ito, at hindi siya napagod kahit buong araw ng mabigat na pagmimina. Sa pagtatapos ng araw, nakatanggap siya ng 9 na perk. Bawat isa ay makapangyarihang hakbang para maibalik ang dating lakas. Pero ngayon, may isang gawain siyang kailangang tapusin. Nang minina niya ang 12 sako sa ilang oras lang, nagulat ang supervisor at ginawaran ang kanyang grupo ng unang pwesto. Nang ipahayag ang resulta, hindi makapaniwala ang maliit na batang iyon nang matuklasan niyang kasama siya sa grupo ni Zephyr. Nagulat din si Zephyr, tumingin sa bata, at naisip na muling magtatagpo ang kanilang mga landas. Tahimik ang grupo ng mga bully habang inihahayag ng pinuno ang natitirang ranggo. Ipinaalala niya na ang huling pwesto ay makakatanggap ng mas kaunting tinapay, at ang bahagi nila ay ibibigay sa mga nangungunang grupo. Pagkatapos, iniutos niya sa lahat ng alipin na manalangin sa kanilang diyosa ng liwanag, si Aya. Nang marinig ito, agad silang nagdasal. Sumunod si Zephyr. Alam niyang si Arya ang isa sa 3 pinakamakapangyarihang Diyos at ang pinakamatatag na nagpapautang. Karamihan sa mga alipin dito ay nawalan ng tahanan o dating adventurer na napasok sa utang sa templo. Ang tatak ng alipin sa lahat, kasama si Zephyr, ay pumipigil sa pagtakas. Kapag may tumangkang tumakas ng walang pahintulot, titigil agad ang puso nila. Layunin ni Zephyr na bayaran ang utang at makalaya agad, hindi lang para maghiganti sa demonyong Panginoon, kundi para protektahan ang isang minamahal na babae, si Altair. Sa gabi, nagtitipon ang mga alipin sa pamilihan para magpahinga. Napansin ni Zephyr kung gaano kamahal ang lahat. Habang nag-isip, inalok siya ng maliit na batang kasama niya sa grupo ng isang serbesa, bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanya mula sa mga bully kanina. Sa kakaunting pera niya, gusto ng bata na magbigay ng kapalit. Sabi pa niya, palaging huli ang kanilang kuponan dahil mahina. Pero dahil kay Zephyr, unang beses silang nanguna. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Zephyr ang tunay na taktika ng pambubuli. Pinipili at pinahihina ang isang miyembro ng bawat kuponan para pababain ang ranggo ng lahat. Pero mahinahong tinanggihan ni Zephyr ang alok ng bata. Iniisip na makakabigat lang siya. Sa halip, lumapit siya sa bartender at humiling ng recovery water. Nagulat ang bartender dahil mahal ang tubig na iyon. Sinabi ng bartender na hintayin na lang sana niyang gumaling ng kusa ang mga sugat. Pero iniabot ng bata ang 1.25 gintong barya at hiningi ang natira bilang utang. Nagulat ang bata dahil may utang na sila at mataas ang interes sa bagong pautang. Pero tinanggal ni Zephyr ang pag-alala. Kumpiyansang mababayaran niya ito. Walang pag-alinlangan, ininom niya ang recovery water. Inapalakas nito ang tibay ng uminom, at kapag marami ang ininom, bahagyang tumataas din ang mana. Karaniwan, hindi ito epektibo. Kailangan ng malaking dami para sa maliit na epekto. Pero dahil sa pambihirang perk ni Zephyr na nagpapalakas ng bisa ng potion ng 500%, kahit maliit na dosis ay malakas ang epekto. Kahit na nagtatrabaho siya ng husto sa minahan,
Alam niyang hindi siya kikita ng malaki dahil walang bonus sa dagdag na pagsisika. Kaya nagpasya siyang uminom ng maraming potion para sanayin ang katawan at palakasin ang sarili. Nang maramdaman niyang sapat na ang lakas, sinabi niya sa pinuno na may narinig siyang kakaibang tunog, posibleng mga halimaw sa loob ng minahan, at iminungkahi na tawagin ang hunting team. Alam ni Zephyr ang ginagawa niya dun pala ang tunay na pera sa mga dungyon. Napag-isip-isip niya ang kalikasan ng mga halimaw, nilalang nagawa sa baluktot na mana, likas na kaaway ng tao, at matagal nang itinuturing na banta. Ngunit sa pagdaan ng panahon, nakilala ang halaga nila. Ang mga mana stone nila sa loob ng katawan, pati na ang mga buto, ay pinagkukunan ng bihira at mahalagang materyales. Ang mga lungga nila ay tinatawag na dungyon. Dati ay takot ngunit ngayon ay pinagkakakitaan. Inamamahalaan ito ng hunting teams, mga alipin na mandirigma na pinili dahil sa galing sa pakikipaglaban. Dahil sa matinding panganib, mataas ang bayad nila, pati na ang bonus base sa performance. Nagtataka si Zephyr kung bakit siya, nasanay bilang adventurer, ay ipinapadala sa minahan. Hinala niya na may mas malalim na dahilan dito. Habang nag-iisip, pinaalalahanan siya ng tindero na naabot na niya ang limit ng utang. Sa isip niya, kung gusto niya ng dagdag na pera, baka kailangan niyang magnakaw. Bigla, lumitaw ang isang pari na nag-alok ng malungkot na solusyon. Ibenta ang mga organo sa templo, na bumibili ng sariwa para sa pananaliksik. Iniabot niya ang mga papeles, sabi pwedeng kanselahin ang operasyon kung mababayaran ang utang sa oras. Kahit nagulat ang mga tao sa paligid, tinanggap ni Zephyr at iginiit ang dagdag na recovery water. Nag-atubiling ibinigay ng tindero habang nagbabala. Nilunok ng bata ang mga bote, kontento na natugunan na niya ang pisikal na kondisyon. Habang abala siya, lumapit si Gotay, pinuno ng recon team, para kumpirmahin kung siya ang gabay na hinihintay nila. Tumango si Zephyr, binanggit ang kakayahan niyang madama ang mana, na nagbibigay sa kanya ng malawak na pakiramdam sa paligid, kapaki-pakinabang sa paglusot sa madilim na dungyon nang hindi napapansin. Natutuwa si Gotay dahil hindi na nila kailangan ng night vision potion. Naghanda na ang grupo, binigyan si Zephyr ng kagamitan at sinabi na sumunod siya. Isa sa mga lalaki, si Dale, napansin ang kakaibang kakayahan ni Zephyr. Inatahimik agad ni Gotay ang usapan, habang tahimik na sinusuri ng bata ang grupo. Dalawa sa mukha ay bago sa kanya, pero nakilala niya ang isa. Isang lalaki na sumali sa hunting team pagkatapos malinis ang dungyon na ito. Ibig sabihin, beses sa alam niya, dalawa sa kanila ay hindi makakabalik. Nagsimulang isipin ni Zephyr kung paano niya magagamit ang impormasyong iyon para sa sarili niyang kapakinabangan. Dumating ang grupo sa pasukan ng dungyon, kung saan sinalubong sila ng isang batang lalaki. Nilagyan niya si Zephyr ng manipis na mahiwagang sinulid sa pulso, na nakakabit sa iba pang miyembro ng koponan. Kapag may nahulog, mabibiyak ang pulseras at magpapadala ng senyas sa bese para magpadala ng tulong. Bagamat misyon lang ito para mag-recon, pinaalalahanan pa rin sila ng bata na mag-ingat. Sa loob ng dungyon, dalawang halimaw na may hawak na sulo ang naglalakad, na abala ng mga bumagsak na bato. Agad silang inatake ni Gotay at Del at napatay. Inanuod ni Zephyr, napansin na ang pangunahing tungkulin ng recon team ay mangalap ng impormasyon at suriin ang galaw ng mga halimaw. Kapag naipasa na ang ulat, karaniwang nagpapadala ng strike squad para tapusin ang laban. Pero minsan, kung kaya ng scouting unit, sila na mismo ang humaharap sa panganib. Sinusuri ni Gotay ang mga patay na halimaw at napag-alaman niyang mga labi ito mula sa naunang atake sa ibang bahagi ng minahan. Iniisip din ni Dal na ito ang huling mga nakaligtas na kanilang pinatay. Samantala, napapaisip ang ating bayani na ang mga miyembro ng recon ay hindi lang mga scout, kundi mga veteranong mandirigma rin. Sabi ni Got, kaya nilang tapusin ang laban ng mag-isa. Pero tinatanong ni Dali ang plano dahil si Zephyr, na ngayon ay tagadala na lang ng gamit, ay hindi na maituturing na mandirigma. Sinusubukan ni Marco na pahupain ang tensyon at tinanong kung may estratehiya si Gotay na dapat pakinggan. Nang marinig iyon, ngumiti si Gotay at iniutos sa bata na maghanda ng isang bagay. Binuksan ni Zephyr ang kanyang bag, inilabas ang mga dahon at bunga ng moonbush. Ipinaliwanag niyang naglalabas ito ng amoy na parang babaeng kobold na nag-init kapag pinagsama sa dumi ng ilang halimaw. Ang amoy na ito ang humihila sa mga nilalang mula sa malalayong lugar. Perpekto ang pagkakahanda ng bitag. Isang halimaw ang nadala ng amoy, sumugod ng walang pag-iingat at mabilis na napatay. Nakita ni Gotay ang resulta. Pinuri ang plano at nilamon ang papuri habang ang kanyang mga tauhan ay nagbibiro tungkol sa kanyang bagong talino. Hindi alam ng iba na ang ideya ay galing mismo kay Zephyr. Sa unang buhay niya, nang mailipat siya sa hunting team, nakatrabaho niya si Gotay sa paihong unit. Si Gotay ay isang taong sabik sa kasikatan, pero palaging pumapalya. Alam ito ng bata kaya nilapitan niya ito bago ang pulong ng kanilang team at sinabi na ang dungyon sa unahan ay halos walang laman. Tanging ilang kalat-kalat na kobold lang. Nagsinungaling siya na siya ay bahagi ng recon team at siya mismo ang nakadiskubre. Nagbigay din si Zephyr ng planong tila kapani-paniwala, na nakumbinsi si Gotay na kaya nilang linisin ang dungyon ng mag-isa. Sinabi niya iyon dahil alam niyang sayang lang na ibahagi ang madaling dungyon sa buong squad. Masaya si Gotay dahil hindi lang siya binibigyan ng kredito, kundi inalok pa siya ng moonbush, isang bihira at mahirap hanaping yaman. Alam din niya na isang rekomendasyon mula sa kanya ay maaring opisyal na mailagay si Zephyr sa hunting team, kaya siguro pinipilit ng bata na mapasaya siya. Bagaman hindi madaling ma-impress si Gotay, napakabait ng alok ni Zephyr para balewalain. Sa kasalukuyan, tinapos ni Gotay ang huling kobold, pero hindi siya natuwa sa mahihinang mana stones na nakolekta nila. Samantala, nag-scout si Zephyr sa daraanan at nagbigay ng senyales na malinis ang daan. Ngunit habang nagmamasid si Dale, napansin niya ang mga kalat-kalat na buto na tila galing sa isang yet, pero ang pagkakalagay nito ay hindi natural, parang inayos. Habang iniinspeksyon niya ang mga buto, biglang sumulpot ang kamay ng isang dambuhalang halimaw mula sa kuweba. Hinuli siya at pinagsuntok sa peder ng malupi. Nakita ito ni Marco kaya inihanda niya ang kanyang martilyo, pinupuno ng mana. Sa labas, kalmado siya pero sa loob ay puno ng takot.
hindi alam kung anong bangungot ang naghihintay sa loob ng kuweba. Inilunsad niya ang kanyang mana shield at ipinagmamalaki ang tibay nito. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang sumipa ang buntot ng halimaw at itinapon siya palayo. Nabigla si Gotay sa lakas ng suntok, lalo na nang makita ang buntot. Sa isang iglap, tinamaan din siya ng parehong buntot. Sa labas, ang maliit na tagamasid ng grupo mula sa mga mahiwagang sinulid ay nakaramdam ng 3 punit ng sabay-sabay. Nag-alala siya at naisip na may malalang nangyari sa loob ng kuweba. Sa loob, buhay pa si Gotay, pero malubha ang sugat sa balikat. Nakatayo ngayon si Zephyr na parang bantay sa harap niya. Ginamit niya ang kanyang Wall of Iron perk para saluhin ang lakas ng atake ng halimaw. Pero tumama pa rin ang suntok kay Gotay, nagpapakita ng nakakatakot na lakas ng nilalang na kanilang kinakahara. Habang iniisip ni Zephyr ang kanilang kalagayan, lumabas ang halimaw mula sa dilim, ipinapakita ang mabagsik at dambuhalang anyo, hawak ang mga kasamahan niyang walang malay. Sa sandaling iyon, naging malinaw ang lahat. Hindi ito ordinaryong hayop, kundi isang mandaragit na nagpapalaki ng ibang halimaw. Dinadala sila sa pangakong kaligtasan, tapos kinakain kapag lumaki na. Hindi na nagaksaya ng oras si Zephyr at hiniram ang sibat ni Gotay. Inilunsad niya ang perk 3, nag-ipon ng enerhiya sa kamay, at sabik na tinanong kung anong bahagi ng halimaw ang gusto niyang patayin. Ang perk na Silver K ay parang personal na imbakan. Mula rito, kinuha ni Zephyr ang isang piraso ng tela at isang bungkos ng dragonweed. Nagula si Gotay, hindi maintindihan ang plano ng bata. Pero kumilos si Zephyr ng kalmado at determinado. Mahigpit na binalot ang tela sa kamay at hinawakan ang sibat. Kahit may sugat, nakaramdam si Gotay ng pag-alsa ng loob. Ayaw niyang magtago sa likod ng isang simpleng minero. Pero bago siya makagalaw, inilabas ng halimaw ang kanyang takot na kakayahan. Isang malakas at nakapapamanhid na ugong na agad siyang pinatigil sa lugar. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na alaala mula sa sinabi ng isang matandang sundalo noong unang araw niya ang biglang sumagi sa isip niya. Kwento ng lalaki tungkol sa isang engkwentro sa isang ganap na halimaw, kung saan ang buong nayon ay nanatiling nakapako. Paralisis sa takot na hindi man lang makakumiksi. Naghintay na lang sila ng kanilang oras para mamatay. At ngayon, sa kasalukuyan, nangyayari ulit ang parehong bagay. Ngunit sa pagkakataong ito, pinapanood ni Gotay ng gulat at hindi makapaniwala habang kumikilos si Zephyr. Hindi siya natataranta. Sumugod siya, mabilis na umiiko sa paligid ng halimaw. Iniiwasan ang malalakas nitong hampas at inaayos ang posisyon gamit ang bihasang liksi. Ginamit ni Zephyr ang Dragonweed kasabay ng perk na nagpapalakas ng bisa, na nag-neutralize ng epekto ng takot. Ngunit isa lang ang mayroon siyang offensive perk, at hindi ito opsyon ngayon dahil sobrang taas ng mana na kailangan. Sa halip, nilagyan niya ng malakas na lason ang sibat, sapat para labanan ang ganitong klase ng halimaw. Ang potion ay galing sa matagal ng kaibigan ni Zephyr mula sa nakaraang buhay. Si Fade, ang kaibigan, buong buhay niyang pinag-aralan ang paggawa ng mga formula, potion, lason, at halo, pinapaganda bawat isa. Sa gulat ni Zephyr, ibinigay ni Fade lahat sa kanya. Sinasabing papalapit na ang katapusan ng mundo at may kailangang gumamit ng mga ito. Kung makaliligtas man lang ng ilang buhay ang mga potion na iyon na raw ang magpapasaya sa kanya. Naalala ang sinabi ng kaibigan, sumugod si Zephyr at tinusok ang halimaw gamit ang lason na sibat, sa kasinundan ng mabilis na hiwa sa isa nitong braso. Alam niya kung paano gumagana ang lason. Kapag pumasok sa dugo, sisimulang sirain ang loob ng katawan, at sa loob ng 3 minuto, kumakalat ito sa buong katawan. Ngayon, ang kailangan lang ni Zephyr ay mabuhay hanggang gumana ang lason. Ngunit bago siya makapag-ayos ng posisyon, hinampas siya ng buntot ng halimaw, pinagsalpok sa peder ng kuweba. Hindi nag-atubili ang halimaw. Sumugod ito nang nakabuka ang panga. Sinusubukang lunukin siya ng buo. Sa likas na instinct, hinawakan ni Zephyr ang natitirang bote ng lason at itinapon ito diretso sa bukas na bibig ng halimaw. Sinundan niya ito ng malakas na hiwa sa mukha. Tina-target ang bibig. Sumigaw ang halimaw sa sakit at nagpakahirap. 1 minuto na lang bago ito tuluyang mapatay ng lason. Alam ni Zephyr na wala siyang sapat na galing o stamina para tuluyang umiwas sa halimaw hanggang doon. 2 opsyon na lang ang meron siya. Hintayin na bumagsak ang halimaw mula sa loob o hampasin ito ng sapat para siya mismo ang makapatay. Habang sinusubukan niyang umatake, muling hinampas ng buntot ang halimaw. Pero mabilis na naagapan ni Zephyr at nahawakan ito. Mahigpit niyang hinawakan hanggang itinaas siya sa ibabaw ng ulo ng halimaw. Pagkapwesto niya sa ibabaw, tumalon siya pababa at tinusok ang mata ng halimaw. Naputol ang kabilang dulo ng sibat dahil sa tama. At ginamit ni Zephyr ang putol na sibat at kutsilyo para paulit-ulit na tusukin ang halimaw. Nagsimulang magpakawala ng matinding galaw ng sakit ang halimaw. Habang hindi makontrol ang galaw, kumakapit ang bata sa kutsilyo na nakabaon pa rin sa mata nito. Alam niyang hindi siya pwedeng bumitaw ngayon. Kailangan pa ng isang hampas para matapos ito. Kaya tumalon siya muli sa ulo nito. Sa muling pagbalik ng mana mula sa pag-inom ng ilang recovery potion at pinalakas ng kanyang effectiveness, pinagsama niya lahat ng lakas sa kamao at tinabagsak ang halimaw na parang impyerno. Inapanood ni Goati ang lahat at sa wakas, napagtanto niyang nagkamali siya. Sa ganyang talento, tiyak na makikilala ang bagong lalaki at aakyat sa tuktok. Ngunit alam din niya na dahil menor de edad si Zephyr, kailangan niya ang tulong ni Goati para makapasok sa dungeon. Habang nag-isip si Goati, lumapit si Zephyr na may otoridad at humiling na makausap siya. Sa isang malalim na bahagi ng gubat, isang lalaking may dilaw na buhok ang malubhang na sugatan at napalilibutan ng mga kahina-hinalang tao. Nagmamakaawa siya. Pinipilit na hindi siya tagasunod ng Demon Lord. Isa sa mga lalaki, may marka ng krus sa noo, nagbigay ng senya sa kanyang malakas na kasama. Walang pag-alinlangan, pinisil ng malakas na lalaki ang bungo ng lalaking may dilaw na buhok, tinapos ang buhay nito. Ngunit biglang kumilos ng malakas ang katawan. Ilang sandali lang, isang alupihan ang gumapang palabas sa bangkay. Agad na kumilos ang lalaking may marka sa noo, hinati ang nilalang sa gitna. Sa ginawa niya, pinatunayan niyang may marka ng Demon Lord ang alupihan.
Patunay na ang pinatay nila ay isang taga-subo. Pagkatapos, dinala niya ang alupihan sa kanyang nakatataas, si Matias. Ngunit hindi natuwa si Matias. Inapalala niya sa lalaking may marka na 7 ang namatay sa misyon na ito. Tinatanong kung sulit ba ang isang kumpirmadong taga-subok sa ganitong kapalit. Matatag ang sagot ng lalaking may marka. Pinaalalahanan si Matias na 1 buwan na lang ang raid. At kung hindi palilinisin ang templo mula sa mga espiya ngayon, posibleng mauwi ito sa trahedya. Inag-isipan ni Matias ang babala at, pagkatapos ng sandali, umayag siyang makipag-usap sa haunting squad para ayusin ang sitwasyon. Ngunit binalaan pa rin niya ang lalaking may marka na huwag siyang gawing katawa-tawa muli. Sa Department of Human Resources, inirekomenda ni Gode ang paglilipat ni Zephyr sa haunting squad. Inaprubahan ng priestess in charge ang kahilingan. Pero malinaw na kung mabigo ang recruit, sila ang mananagot. Kampante si Gode sa talento ng bata, kaya tinanggap niya ang panganib. Alam niyang kung magaling ang bata, siya ang makakakuha ng lahat ng papuri. Habang naglalakad palayo, bumalik ang isip niya sa huling araw sa Dungyon, nang mapabagsak nila ang halimaw. Sa kuweba, hindi makapaniwala si Gode nang bigla siyang utusan ni Zephyr na kalimutan ang laban at huwag nang makita ang halimaw. Sa halip, sinabi ng bata na iwan niya ang mga bangkay ng kobold para may maipasa siyang ulat sa mga nakatataas. Ang totoong premyo, ang bangkay ng higanteng halimaw, ay gusto niyang itago para sa sarili. Bilang alipin ng templo, bawal kay Zephyr na magtago ng mana stones o bahagi ng halimaw dahil pag-ari ng templo ang lahat. Kaya plano niyang lihim na ibenta ang bangkay para sa pera. Pero inisip ni Gode na impossible yon. May standby unit sa labas para pigilan ang ganitong uri ng pagnanakaw. At may follow-up team na maglilinis ng Dungyon para sa mga naiwan. Pero ibinunyag ni Zephyr ang kanyang trump card, ang inventory perk niya. Sa isang kalmadong galaw, inilagay niya ang malaking bangkay ng halimaw sa kanyang personal storage, sa harap mismo ni Gode. Nabigla si Gode. Nawala ang halimaw ng walang bakas, walang dugo, walang katawan, walang naiwan. Sa ganito, nag-alok si Zephyr. Handa siyang linisin pa ang 3 Dungyon para kay Gode. At pwede niyang panatilihin ang lahat ng loot. Kapalit, kailangan lang niyang manahimik tungkol sa nangyari. Sa kasalukuyan, seryoso nang iniisip ni Gode ang alok. Kung patuloy na lilinisin ni Zephyr ang mga Dungyon para sa kanya, siya ang makakakuha ng kredito bilang squad leader. Dahil bahagi sila ng recon unit, nauna silang nakakapasok sa Dungyon bago ang iba. At kung kaya nilang tapusin ito gamit ang maliit na grupo, magmumukha siyang pambihirang leader, maaring makapromote pa. Samantala, nakatuon si Zephyr sa pagbebenta ng bangkay ng halimaw para mabayaran ang mga utang. Gusto niyang makaalis sa templo, agad. Pero habang iniisip niya, naalala niya ang mahalagang bagay, malapit na ang malaking raid ng mga Temple Knights. Sa raid na iyon, inaasahang makakakita sila ng isang bihira at makapangyarihang bagay. Ngayon, may bagong layunin si Zephyr. Plano niyang sumali sa raid at makuha ang bagay. Umaasang ito ang susi para sa kanyang kalayaan. Pagkalipas ng ilang panahon, kumpleto na ang rehistrasyon ni Zephyr at opisyal na siyang miyembro ng hunting team. Habang papalabas, napaisip siya, naalala na sa nakaraang buhay. Sumali lang siya sa hunting team pagkatapos ipahayag ang listahan ng mga kalahok sa raid. Ang listahan ay palaging binubuo mula sa mga miyembro ng hunting team. Pinipili ang 20 pinakamahuhusay o may malalakas na koneksyon. May plano na si Zephyr, pero alam niyang kailangan gawin ito sa tamang oras. Sa wakas, narating nila ang armory, kung saan ginabayan siya ni Gode bago umalis para bisitahin ang mga kasamahan niyang nagpapagaling sa ospital. Habang nagsasalita si Gode, dumating ang paihong madilim na grupo mula sa gubat. Nang makita sila, ibinaba ni Gode ang ulo at kinakabahang sinabing gawin din ito ni Zephyr. Nang dumaan ang grupo, tahimik silang yumuko. Pero nang dumaan sa tabi ni Zephyr, may naramdaman ang pinuno ng grupo na nagulat siya. Pero nagpatuloy lang sa paglakad. Pagkalipas nila, ipinaliwanag ni Gode na sila ay opisyal na inquisitors, mga henteng walang sinuman ang nangahas kalabanin. Binalaan niya si Zephyr na magpakita ng respeto sa grupong iyon. May kapangyarihan silang ideklara ang sinuman bilang heretiko nang walang kaparusahan. Ang kanilang leader, si Sahak, ay lalo pang mapanganib. Kilala bilang Madhound, may reputasyon sa kasiyahan sa pagpatay. Kaya pinayuhan ni Gode si Zephyr na mag-ingat sa kanya. Pero habang ipinaliwanag niya ito, biglang lumitaw si Sahak at tinawag sila. Halos matakot si Gode nang lumapit si Sahak. Itinuro ng lalaki si Zephyr. Tinawag siyang menor de edad ng walang galang. Tinanggal niya ang kanyang kapa, ipinakita ang sarili, at tinanong kung ano ang posisyon ni Zephyr. Bago makapagsalita si Zephyr, nagmadaling ipakilala ni Gode bilang kasamahan ang bata. Pero agad siyang pinatigil ni Sahak. Malinaw na hindi siya interesado sa sinasabi ni Gode. Tumaas ang tensyon habang naramdaman ni Gode ang matinding intensyon ng pagpatay ni Sahak at nanginginig sa takot, samantalang nanatiling kalmado si Zephyr. Napansin ito ni Sahak. Hindi ito tugma sa magaspang na anyo ni Zephyr bilang menor de edad. Nagsimulang magduda si Sahak na maaring mas malakas ang batang ito kaysa sa itsura. Hindi makatwiran na ang isang ganito kalakas ay ipinadala sa mga minahan imbes na diretso sa haunting squad. Lalo na't may aptitude test na karaniwang naglalagay ng malalakas na recruit sa elite units. May kakaiba rito. Sa loob ng ilang segundo, sinala ni Sahak ang kanyang mga tauhan, at mabilis nilang napalibutan si Zephyr mula sa lahat ng panik. Kahit nararamdaman ang lakas ng bata, nanatili siyang kampante. Naniniwala siyang kaya ng kanyang grupo na harapin siya. Lumapit siya at nagtanong ng diretso. Malinaw na hindi tatanggapin ang pagsisinungaling. Nang makita ni Zephyr ang totoo, alam niyang pinadadali lang ni Sahak ang sitwasyon para sa kanya. Habang napapalibutan siya ni Sahak at ng mga tauhan nito, inakusahan siya ng pagiging tagasunod ng Demon Lord. Ang tanong ay bumalik sa alaala ni Zephyr sa nakaraan. Alam niya ng higit pa tungkol sa mga tagasunod ng Demon Lord kaysa sa karamihan, kung paano nila nilinlang ang sangkatauhan noong Great War at nagdulot ng pagbagsak nito. Ngunit sa kasalukuyan, karamihan sa mababang ranggo ay kilala lang sila bilang isang mapanganib na kulto na laban sa orthodox na relihiyon. Habang nalulunod sa isip, ibinunyag ni Sahak na may espesyal siyang pandama,
kakayahang madama ang presensya ng mga tagasunod ng Demon Lord. At ngayon, sumisigaw ang kanyang kutob na banta si Zephyr. Sa madilim at seryosong ekspresyon, opisyal niyang sinimulan ang interogasyon. Ipinahayag ang sarili bilang ahente ng mga Inquisitors. Naging mabigat ang hangin, pero hindi umatras si Zephyr. Sa halip, kalmado niyang iminungkahi na lumipat sila sa isang pribadong lugar para ipagpatuloy ang usapan. Nagula si Sahak sa hiling. Dagdag pa ng bata na may masyadong maraming nanonood at magiging kahiya-hiya kapag sinimulan na niyang hampasin ito. Galit na galit si Sahak, pero napigilan ang sarili. Hindi siya makapaniwala na kaya siyang talunin ni Zephyr. Sa mabilis na galaw, pinagana niya at ng kanyang grupo ang isang makapangyarihang kakayahan. Isang malaking tatsulok na portal ang bumuo sa paligid ni Zephyr. Nakakulong siya sa gitna. Ito ang Red Field, isang battlefield skill na malaki ang itinaas na stats at kakayahan ng gumagamit. Pero hindi nagpanik ang bata. Sa halip, pumuwesto siya, naghahanda sa laban. Ang kanyang anyo ay kakaiba, halos dayuhan, na naguluhan si Sahak. Pero hindi nag-atubili ang Mudhound. Sumugod siya diretso kay Zephyr, kampante sa kanyang invisibility at lakas sa loob ng Red Field. Tumalon siya, nagpalabas ng sunod-sunod na suntok gamit ang kutsilyo. Pero iniiwasan ni Zephyr bawat isa ng madali. Palihim na lumalapit habang tumatama ng eksaktong kontra-atake. Nagulat at naiinis si Sahak. Sinubukang mag-slide pababa para habulin siya. Pero pagdikit niya, parang bakal ang naramdaman ng mga binti niya. Sa unang pagkakataon, napagtanto ni Sahak na mali ang pagkakakilala niya sa kalaban. Sinundan ni Zephyr ng bigla ang sunod-sunod na malalakas na suntok. Bawat isa tumama ng malinis. Bumagsak si Sahak sa lupa. Walang malay o mas malala pa. Pero bago makahinga ang bata, isang spike mace ang lumipad papunta sa kanya. Nablock niya ito sa tamang oras, pero ang tama ay nagtulak sa kanya pabalik. Napansin niyang galing ito sa tank ng grupo, na may hawak na mabigat na sandata na may lakas ng bruta. Nagbato si Zephyr ng mapanuyang biro, halatang sinusubukan siyang guluhin. Epektibo. Inihagis ng tank ang mace ng napakalakas na nabasag ang daan. Nagkalat ang mga bato sa paligid. Samantala, nanatiling nakatunganga si Gotay, hindi makapaniwala kung gaano kadali na talunin ni Zephyr si Sahak gamit ang kakaibang martial arts. Napansin din niya na kahit mabagsik at mabigat ang mga atake ng tank, patuloy na iniiwasan ng bata ang bawat suntok ng maayos. Nagbigay ito ng pag-asa kay Gotay. Kung mapapahiya ni Zephyr ang buong grupo ni Sahak, baka walang parusa o warrant ng pag-aresto na ipapataw sa kanya dahil sa koneksyon. Siya ang leader ng bata, ayon sa sabi. Pero nawasak agad ang pag-asa nang may nagsabi sa paligid na kahit naiiwasan ni Zephyr ang mga suntok, 5 minuto na ang lumipas. Habang tumatagal ang laban, lalong lumalakas ang grupo ni Sahak sa loob ng Red Field. Totoo nga, naramdaman ni Zephyr ang pagbabago. Lalo pang bumibigat at bumibilis ang mga suntok ng chain ng tank, at nahihirapan na siyang makasabay. Bigla, bumalik si Sahak. Sinaksak si Zephyr sa likod gamit ang isang sorpresa. Naglalabas na siya ng matinding kiling aura, halatang hindi pa tapos. Sa galit na malamig, sinimulan niya ang mabilis na pag-atake. Paikot-ikot sa paligid ni Zephyr na parang kidlat, hinihiwa mula sa lahat ng direksyon. Sandali, tila nasa kalamangan si Sahak. Inihanda niyang tapusin ito sa isang malupit na suntok. Pero bago siya makalapit, nahuli siya ni Zephyr ng bahagya, at pinagsalpukan ang ulo niya sa lupa ng malakas. Bago makabangon si Sahak, pinadyak siya ng tuhod ni Zephyr, pinabagsak ng lakas. Talunan at duguan, nakahiga si Sahak na parang walang malay. Kahit may boosted stats at enhanced abilities, napagtanto niyang wala itong silbi laban sa bata. Samantala, nilait siya ng bata, kalmadong sinabing kung gusto niyang magpakitang gilas, dapat hinayaan muna niyang pagod-pagodin siya ng tan. Tumama ang salita. Galit na galit, pinigilan ng bald tank ang mga tanikala na nakakadena kay Zephyr. Sinusubukang lampasan siya, pero hindi umatras si Zephyr. Sa halip, hinihila niya ang mga tanikala at nilalait ang tangke. Sinasabing natatakot itong lumaban ng harapan. Habang sinasabi ito, pinapadaloy niya ang mana sa kanyang mga braso at ini-activate ang simpleng enhancement spell, Power Boost. Sa biglang lakas na iyon, hinihila niya ang mga tanikala ng sobra ang puwersa, kaya napilas ito mula sa mga kamay ng tangke. Ang lakas ng pagkahila ay nagtulak sa tangke na bumangga sa kalapit na pader, na nag-iwan ng katahimikan sa paligid. Samantala, sa lupa, nagsimulang gumapang si Sahak papalapit sa kanya. Desperado at naguguluhan, nagtatanong kung sino talaga siya. Ngunit ngumiti lang ang bata at umalis, na parang sinasabi na ang pagtatanong ay trabaho niya. Hindi nakikita ng lahat, isang lalaking may pulang buhok ang nanonood sa eksena mula sa isang bintana. Kitang-kita ang paghanga niya sa lakas ni Zephyr, at tahimik na nagtataka kung ipinadala ba siya ng kanilang master. Samantala, hindi makapaniwala ang mga nanonood sa kanilang nakita. Si Sahak, ang makapangyarihang leader, natalo sa isang baguhan lang. Habang naglalakad palayo si Zephyr, ang natalong lalaki ay sumisigaw ng pagkabigo, hindi matanggap ang pagkatalo. Si Zephyr naman ay nakaramdam ng ginhawa. Natapos na ang unang bahagi ng plano niya, pero kailangan niyang hintayin na may makarinig tungkol dito. Habang naglalakad, biglang may kakaibang pakiramdam na dumaloy sa kanya. Nanginig ang katawan niya at agad niyang naunawaan ang nangyayari. Ito ang mana freeze, pansamantalang pagkaparalisa kapag naubos ang mana ng gumagamit. Ang power boost skill na ginamit niya sa laban ay tuluyang nagpaubos sa kanya. Iniwan siyang mahina. Naiintindihan niya na hindi pa sapat ang lakas ng katawan niya at kailangan pa niyang magpabuti. Bumagsak sa lupa si Zephyr, tumingin sa itaas, ngunit ang langit ay nagbago sa isang kakaibang anyo at isang dambuhalang nilalang ang lumitaw. Ipinakilala nito ang sarili bilang Spirit Shelok, ang ahente ng God of Death. Ibinunyag nito na si Usra, ang God of Death, ang nagpadala upang kolektahin ang utang para sa Wall of Iron skill na ginamit ni Zephyr. Agad na nakilala ng bata ang pangalan ng skill. Alam niya na habang binigyan siya ng malaking kalamangan ng Wall of Iron sa laban, may mabigat itong kapalit. Kapag naubos ang mana ng gumagamit, lahat ng pinsalang natanggap habang aktibo ang spell ay sabay-sabay na ibabalik. Marami ang namatay dahil sa brutal na kaparusahan na ito. Ang spell ng God of Death ay parang dalawang talim na espada,
nagpapakain sa kawalan ng pag-asa ng tao. Habang naghihirap si Zephyr, pinapanood siya ng God of Death na may sadistikong kasiyahan, nilalasap ang kanyang pagdurusa. Samantala, sinisimulang kalkulahin ni Sherlock ang kabuuang pinsalang natamo ni Zephyr. Naghahanda na ibigay ang matinding sunto. Tuluyang naubos si Zephyr. Walang magawa kundi maghintay habang papalapit ang oras ng tama. Kahit pilit niyang gumalaw, ayaw tumugon ang katawan niya. Sa huling pagtatangka, pinunit ng bata ang mga benda sa kamay, inilabas ang nakatagong recovery potion. Sa paglapit ng countdown sa dulo, nagawang inumin ang mana potion sa tamang oras. Ang pagtaas ng mana ng 1 punto ay huminto sa debt collection attack bago ito tumama. Bigla na lang nawala si Sherlock at nawala ang banta. Huminga na maluwag ang bata, ngunit alam niyang pansamantala lang ito. Marami pa siyang kailangang paghandaan. Nakaligtas si Zephyr sa isang kisap mata. Ngumiti sa langit na parang nilalait si Uzra, ang God of Death, dahil sa pagmamaliit sa kanya. Siya ay isang survival expert. Nakaligtas kahit bumagsak ang sangkatauhan sa nakaraang buhay niya. Alam niya ang sikreto para talunin ang Wall of Iron. Huwag hayaang bumaba ang mana sa zero. Hanggat may kahit kaunting mana siya, hindi siya matatamaan ng spell. Naalala niya na sa nakaraang buhay niya, ang Wall of Iron ay isang purple tier skill na nagkakahalaga ng 500 ginto, higit pa sa kaya niyang bilhin ngayon. Ngunit para sa kanilang libangan, binigyan siya ng Diyos ng spell, at bilang pasasalamat, itinuro niya ang gitnang daliri, na lalo pang nagali sa Diyos. Pagkatapos, nagising si Zephyr na naguguluhan, nakatali sa kama at nakatayo ang pari sa tabi niya. Naroon din ang dalawang malalaking lalaki, na may dalang mga kasangkapang pangpahira. Kinakabahan, tumingin siya habang mahinahong ipinaliwanag ng pari ang sitwasyon. Nasa kanilang workshop siya, dahil ang bayad sa utang na kinuha niya sa tindahan ay nag-expire 1 oras na ang nakalipas. Biglang tumigas ang mukha ng pari. Kinuha niya ang isang malaking kutsilyo at sinabi na kumuha siya ng maraming utang gamit ang kolateral. Hindi nagbayad ng interes, at hindi talaga balak magbayad. Hawak ang kutsilyo ilang pulgada lang mula sa mukha ni Zephyr. Nagdemand ng sagot. Napagtanto ni Zephyr na seryoso ang sitwasyon. Kung gagamitin niya ang mana, babalik agad si Sherlock, kaya wala siyang ibang magagawa, kundi subukang makipag-usa. Nagsimula siyang magmakaawa, sasabihin na babayaran niya lahat sa susunod na linggo, pero hindi kumibo ang pari. Ipinahayag nitong kukunin nila ang sahod niya, pero kailangan pa rin niyang bayaran ang utang sa tindahan kasama ang interes, na malinaw na hindi niya kaya. Pagkatapos ay nag-utos siya, at isa sa malalaking lalaki ang humawak sa braso ni Zephyr. Inanunsyo niyang putulin muna ang isa sa mga daliri niya bilang babala. Itinaas ng torturer ang kutsilyo at inihagis ito patungo sa kamay niya. Pero nagpanik si Zephyr at sumigaw ng isang bagay sa huling sandali. Anuman ang sinabi niya, pinatigil nito ang mga lalaki. Nagbago ang ekspresyon niya mula sa galit tungo sa hindi makapaniwala. Nagulat na maaring alam ni Zephyr ang ganoong bagay. Nakatayo ang mga kontrabida na parang natigilan habang sumisigaw ang babae sa kanila sa galit. Iniutos na umalis sila agad. Sumunod sila ng walang salita. Habang umaalis, tinatakot niya ang bata. Hinihingi kung paano niya nalaman ang pangalang iyon. Pero lalo siyang tumulak. Tinatawag siya na Monster Breaker, White Rose. Alam na niya ang sikreto niya, na ang pari ay lihim na kilala bilang White Rose. Isang broker na nakikipagkalakalan sa mga bangkay ng halimaw at mga ninakaw na gamit na konektado sa kriminal na mundo. Naiintindihan ni Zephyr na hindi siya pwedeng umasa sa mga mababang klase ng gamit kung gusto niyang tuklasin ang mga dumyon. Kaya gagamitin na lang niya siya. Sa mapanuyang ngiti, pinasasalamatan niya siya sa pagdala sa kanya. At inilantad na may alok siyang negosyo. Samantala, sa ibang silid, muling nagkamalay si Sahak, puno ng galit. Hindi siya makapaniwala na isang simpleng bata ang napahiya siya ng ganito kadali. Nanunumpa ng paghihiganti at nangangakong papatayin ang bata kung magkikita pa sila. Habang nagkakalat ng gulo, napansin ng lalaking may pulang buhok ang ingay at tinawag siya. Natigilan si Sahak nang makita siya, biglang kinakabahan, at binati siya ng pilit na pagalang. Ngumiti ng kalmado ang lalaki. Tinyak sa mga tagapagpagaling na siya ang personal na haharap kay Sahak. Habang naglalakad palayo, nabanggit niya nang walang pakialam ang laban niya kamakailan. Naalala ito ni Sahak, sinubukang humingi ng tawad, pero bago siya makapagsalita, biglang pinasok ng lalaki ang kutsilyo sa bibig niya at hinawakan ito. Disappointed at nagangalit, pinagalitan ng lalaki si Sahak, dahil nabigo siyang sundin ang utos ni Inquisitor Matthias, na nagdulot ng kahihiyan at dungis sa publiko. Nilamon siya ng galit, walang pag-alinlangan, sinaksak niya ang mukha ni Sahak. Malamig na pinaalalahanan na kahit may talento at mataas ang inaasahan noon, isa na siyang pabigat. Kahit 6 na buwan na ang lumipas, 2 lang ang napatay niyang tagasamba ng demonyong Panginoon. Ayon sa lalaking may pulang buhok, naubos na ang pasensya ng mga nakatataas dahil sa paulit-ulit na kabiguan ni Sahak. Bukod pa rito, ang pagkatalo sa isang simpleng bata ay nagdungis sa pangalan ni Inquisitor Matthias. Nang marinig ito, bumagsak si Sahak sa lupa, desperadong nakikiusap ng isa pang pagkakataon. Matatag at hindi natitinag, iniutos ng lalaki na patayin niya ang batang tumalo sa kanya. Doon lang nila isa sa alang-alang ang kanyang kinabukasan. Dumaloy ang bigat ng ultimatum. Napagtanto ni Sahak na kung hindi niya mapapatay ang bata, mawawala ang pulang uniforme at kasama nito ang kanyang autoridad. Bago umalis, iniwan sa kanya ng lalaki ang isang kumikislap na lila na orbe. Sinasabing maaring makatulong ito. Agad na nakilala ni Sahak ito. Ang orb ay may di malinaw na aura ng tagasamba ng demonyong Panginoon. Bumaha ng pagkabigla sa kanya. Pero nanatiling kalmado ang lalaki. Iniwan ang desisyon kay Sahak kung gagamitin ito at sasagupain ang panganib o iwan at mawawala ang lahat. Habang nagsasara ang pinto sa likuran niya, nakatitig si Sahak sa orb. Pinapahirapan ng mga alaala ng maraming alipin na pinatay niya gamit ang kanyang kapangyarihan. Kung mawawala ang pulang uniforme, alam niyang wala ng pag-asa. Babalik siya sa pagkaalipin, at sa pagkakataong ito, walang awa. Mawawala ang lahat ng kanyang pinaglaban. Taon ng panlilinlang, pagsunod, at pag-survive ang mawawala. Inatatakbo ng desperasyon at galit, hinawakan niya ang lila na orb at nagpa siya itong gamitin. Puno ng manyakal na tawa ang silid, habang hawak niya ang artifact.
Samantala, ngumiti ang lalaking may pulang buhok. Nakuha niya ang eksaktong gusto niya. Iniutos niya sa tauhan na bantayan si Sahak ng mabuti. Alam niyang ginamit lang niya ito bilang panakip butas. Ayon sa mga informante, napansin na ang pabigla-biglang kilos ni Sahak. Kahit ang pinuno ng mga templong kabalyero ay bumaba ang gwardiya. Plano ni Ned Strier, ang lalaking may pulang buhok, na samantalahin ang pagkakataon para maagaw ang item. Patayin ang pinuno ng orden, at higit sa lahat, buksan ang daan para sa isang tagasamba ng demonyong Panginoon na sakupin ang templo. Si Ned ay isang impostor at lihim na disipulo ng mga tagasamba ng demonyong Panginoon. Dahil sa pagdududa sa mga nangyari, iniutos ni Ned sa tauhan na imbestigahan si Zephyr. Nakilala niya ang estilo ng martial arts na ginamit ng bata, isang estilo na alam lang ng kanilang maestro at mga disipulo. Inaghihinalaan niyang ipinadala si Zephyr mismo ng maestro para tulungan sila. Ngunit dahil sa lihim ng bagay, nagpasya si Ned na subukin ang bata sa pamamagitan ni Sahak. Kung mabigo ang bata, plano ni Ned na patayin si Zephyr mismo. Samantala, kasama ang pari, nagulat si Zephyr nang ipakita niya ang bangkay ng halimaw na dinala niya mula sa dungyon. Sa kabila ng kanyang pag-alala, humanga siya sa specimen. Ngunit mataas ang presyo ng alok ng bata. Ang mga hinihingi niyang gamit ay nagkakahalaga ng 5,000 ginto, katumbas ng presyo ng 3 bangkay ng Predator class tulad ng ipinakita niya. Matapang na tinyak ni Zephyr na makukuha niya ang 3 sa loob ng 3 linggo. Pagkatapos, tumigil siya sandali at nagdagdag na may isa pa siyang pakiusa. Pagkatapos ng kanyang pagaling, sumali si Zephyr sa kanyang mga kasama para sa isang kaswal na pulong. Sa pagtitipon, muling ipinakilala ni Gode, ang leader ng grupo, ang lahat upang patibayin ang kanilang mga tungkulin. Una si Marco, ang tanker, saka si Del, ang swordsman, at sa huli, ipinakilala niya si Zephyr. Ngunit may tensyon na bumalot sa paligid. Mabilis na napansin ni Gode ang pagkabagot ng iba, lalo na sa presensya ni Zephyr. Napansin din niyang walang kumakain, na maaring dahilan ng kanilang pakiramdam. Ramdam ang pagkailang, kaya tinagaan ni Zephyr ang mood sa pamamagitan ng paglabas ng isang mamahaling bote ng alak. Agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ibinunyag niyang nakuha niya ito mula sa White Rose, saka nagbuhos ng inumin para sa bawat isa. Dahil sa kilos na iyon, nakuha niya ang pagtanggap ng grupo, na nagpalambot sa kanilang pananaw sa kanya. Mula noon, alam ng bata na mas magiging handa silang tulungan siya sa pagpuslit ng mga bangkay ng halimaw. Dahil sa kabila ng kanilang pagkakaiba, magkakampi sila rito. Kilala na ni Zephyr si Gode mula sa nakaraang buhay, ngunit hindi nakaligtas noon ang dalawa pang kasama. Nakakaramdam siya ng pag-alala, dahil hindi siya sigurado kung makikipagtulungan sila o kailangan niyang alisin sila mamaya. Naiintindihan din niya na gusto ng mga tao ang nagbibigay sa kanila ng gusto nila. At para sa mga naghahangad ng halaga, ang susi ay ang pag-angat sa kanila. Ngunit alam ni Zephyr na hindi siya makakausad sa taong sadyang ayaw sa kanya. At sa kasong ito, si Del iyon. Pagkalipas ng ilang sandali, inilatag ni Gode ang kanilang susunod na misyon. Binibigyang diin ang kahalagahan nito. Kapag natapos ito, maaring tumaas ang kanilang level. Inayuhan niya ang grupo na maging magalang sa bagong miyembro. Palala na ang pagkakaisa lang ang daan sa tagumpay. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon. Lalo na si Dele, na naiinis at galit na gumawa si Gode ng desisyon nang hindi sila kinonsulta. Inagdudahan pa niya kung totoo ba ang nakita ni Gode, na tinalo ni Zephyr ang Predator, o ilusyon lang iyon. Nagsimula silang mag-away, pero pumasok si Marco, ang matipunong lalaki, at pinahinto sila. Iminungkahi niyang magkasundo muna sila. Palala na hahatiin ang gantimpala sa 3. Sa kabila ng kompromiso, ayaw pa rin tanggapin ni Del si Zephyr sa puso niya. Inaghihinalaan niyang magdadala ng problema ang bata, at kung sinusubukan niyang linlangin sila, lalabas din ang katotohanan sa loob ng dungyon. Sa pagkakaroon ng plano, nagtungo ang grupo sa Edoran, isang bayan na nakahukay sa gilid ng bundok. Nang makita nila ito, kitang-kita ang paghanga ng grupo, dahil hindi pa sila nakakita ng ganitong lugar. Ipinaliwanag ni Gode na mas kahanga-hanga ang mga kuweba sa loob, na may mga tirahan at kumpletong kwarto. Dati, dito naninirahan ang mga tauhan ng templo at mga sugatang adventure. Ngunit matagal na itong nagbago. Ngayon, tila isang bulok na yungib ng halimaw ang lugar. Pagsapit nila sa loob, natabunan ang mga lagusan ng makakapal na sapot ng gagamba. Manatiling alerto si Zephyr at ginamit ang kanyang mana perception, kakayahang tumuklas ng mga bagay at nilalang na may mana nang hindi hinahawakan. Sa tulong ng abilidad na ito, maingat niyang ginabayan ang grupo sa pagdaan sa mga sapot, maingat na nagnavigate sa lugar. Matapos ang ilang pagsisikap, nakalabas sila sa labas. Nang malayo na, ibinahagi ni Zephyr na nakaramdam siya ng isang steel spider sa loob. Agad siyang naglano kung paano ito haharapin. Ayon sa plano, papasok sila sa pugad, gagamit ng paralyzing potion sa sisiw, at maghihintay sa pagbabalik ng magulang upang masaksihan ang pagpatay na magpapahina sa halimaw. Habang ipinaliwanag ni Zephyr ang estratehiya, ipinahayag ni Dale ang kanyang pag-alinlangan. Kahit 4 sila, duda siya kung kaya nilang talunin ang steel spider. Ang balat ng halimaw ay kasing tigas ng bakal, kaya't hindi epektibo ang karamihan sa mga atake ng espada. Mabilis din dumami ang steel spiders, kaya mabilis silang makabuo ng hukbo, na nagpapahirap sa pagharap sa kanila sa sariling pugad. Iminungkahi ni Dale na humingi ng tulong sa templo, ngunit nagulat siya nang sabihin ni Zephyr na magpahinga na lang siya, dahil kaya niyang linisin ang pugad mag-isa. Lalo lang lumakas ang hinala ni Dale sa sobrang kumpiyansa ng bata. Sinasabi nito na natalo niya ang Predator, napahiya si Sahak, at ngayon kaya niyang talunin ang steel spider ng mag-isa. Wala sa katwiran ang mga iyon para sa kanya. Biglang may naisip si Dale. Kung nagsisinungaling si Zephyr, baka hindi naman delikado ang dungyon na ito. Kung ganun, magandang pagkakataon ito para mahuli siya sa kasinungalingan. Habang lumalalim ang grupo sa dungyon, aksidenteng nahawakan ni Dale ang isang hibla ng sapot at naipit siya. Habang sinusubukang makawala, natakot siya nang makita ang 12-12 ng gagambang sisiw na lumalabas mula sa dilim, mabilis na papalapit sa kanya. Agad na kumilos si Zephyr. Walang pag-alinlangan, inihampas niya si Dale palayo sa mga sapot at inilagay ang sarili sa pagitan nila at ng mga gagamba.
gamit ang kanyang braso para harangin ang atake ng mga sisiw. Nagsimulang kagatin ng mga gagamba si Zephyr sa braso, pero hindi matusok ng mga pangil ang balat niya. Hindi siya naapektuhan, nilait niya sila at pinagsuntok sa lupa. Ikinagula si Dal sa lakas at kalmadong ipinakita ni Zephyr. Hindi nagaksaya ng oras, tinawag niya ang iba para magporma. Inihanda sila sa paparating na kawan. Inutusan na niya silang balutin ng kanilang mga kapa ang mga sandata. Alam niyang hindi matutuklaw ng karaniwang talim ang malagkit na sapot ng gagamba. Sa kanilang ginhawa, gumana ang plano. Kahit na dumikit ang sapot sa mga sandata, malaya pa rin nilang nasisipa ang mga ito. Nilalabanan ni Dal at Gotha ang mga halimaw. Sinusubukang itipon sila sa isang lugar. Malinaw ang estratehiya, kapag nagkatipon na ang mga gagamba, tatapusin sila ni Zephyr ng isang hampas. Lahat ay ayon sa plano. Sa isang malakas na hampas, pinuksa ng bata ang buong kawan. Nang humupa ang alikabok, nakatayo ang grupo na pagod sa matinding laban. May malalim na sugat si Dal sa braso. Sugatan at nahihiya dahil kinailangan niyang humingi ng tulong kay Zephyr nang hindi niya gusto. Sa gulat niya, iniabot ni Zephyr ang isang recovery potion nang walang alinlangan. Habang pinapanood ito, napagtanto ni Dal na alam na ni Zephyr ang lahat mula pa sa simula. Pati ang eksaktong sandali na siya ay nahuli sa sapot. Lahat ito dahil sa spell ni Zephyr na mana perception. Nahihiya, tahimik na tinawag ni Dale ang sarili niya sa pagkakamali. Pero pinatahimik lang siya ni Zephyr at pinaalalahanan na huwag nang ulitin ang parehong pagkakamali. Samantala, tahimik niyang pinagmamasdan si Dale na may lumalaking paghanga. Sa nakaang buhay niya, kailangang sanayin ni Zephyr ang mga hindi bihasang mandirigma. Pero ipinapakita ni Dale ang nakakagulat na focus at disiplina. Alam ni Zephyr ang patuloy na pagdududa ni Dale sa kanya. Pero alam din niyang kapag nalampasan nila ang dungyon, mawawala rin ang mga alinlangan. Pumasok ang grupo sa pugad ng gagamba, kung saan ginamit nila ang paralyzing potion. Sa kanilang gulat, gumana ito eksakto tulad ng hula ni Zephyr. Kaya naging mas madali ang laban. Naalala ni Zephyr ang payo niya na sikaping tamaan ang tiyan ng gagamba, dahil mas malambot ito kaysa sa bakal na likod nila. Nang subukan ito ni Dale sa gitna ng laban at mapatunayan ang bisa nito, muling namangha siya sa tumpak na kalaman ni Zephyr. Habang tinutusok at hinihimas ni Dale ang isa sa mga halimaw, nagtipon ang iba sa paligid niya para tulungan siyang tapusin ito. Nagdiwang sila na napabagsak ang isang gagamba. Pero nagulat nang mapansin na si Zephyr ay nakapatay na ng daan-daang mag-isa. Bumaba mula sa tambak ng mga bangkay. Kasual na iminungkahi ng bata na magpahinga muna sila saglit. Habang humihinga pa, hindi maiwasan ni Marco ang magtanong kung saan nanggaling si Zephyr at sino ang posibleng nagturo sa kanya. Sa sandaling iyon, napadako ang isip ni Zephyr sa alaala ng isang misteryosong lalaki na minsang nagturo sa kanya sa isang liblib na kuweba. Pero nang bumalik ang imahen, naging seryoso ang kanyang mukha. Mabilis niyang itinaboy ang isip na iyon at binago ang usapan. Tinuro na natitira na lang ang boss room. Naging excited ang grupo sa nalalapit na huling laban. Habang naghihintay ng utos, palihim na nilapitan ni Zephyr ang bangkay ng isang gagamba at pinitas ang matutulis nitong mga paa. Walang alinlangan, sinabi niya sa iba na umalis na. Iginiit na siya na lang ang hahawak sa susunod. Nakatingin sa kanya ang grupo na hindi makapaniwala sa biglaang utos na ito. Si Gotay, sa grupo, ay hindi kasing ambisyoso ng iba, lalo na ni Dale. Gusto lang niyang mabuhay, kahit palaging pinipili ang ligtas na daan at sumusunod sa mga may kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit nakaligtas siya ng matagal. Nang sinabi ni Zephyr na umalis sila, pumayag si Gotay ng walang pag-alinlangan. Naniniwala na ito ang pinakamainam. Iniisip niyang makakapagpabagal lang sila kay Zephyr. Pero iginiit ni Marco na manatili. Paliwanag na malapit na lang ang huling bahagi. Nainis si Gotay, lalo pang kinabahan ng pumayag si Dal kay Marco, na nagsabing mas marami sila, mas malaki ang sansa nilang talunin ang halimaw. Nagsimulang pawisan ng husto si Gotay. Umaasang utosan silang umalis ni Zephyr. Pero sa gulat niya, hindi niya sila pinaalis. Sa halip, binigyan sila ng bagong mga tungkulin. Matapos ang maikling usapan, naglakad mag-isa si Zephyr papasok sa puso ng dungyon. Dala ang kumpiyansa ng isang tunay na mandirigma. Hindi nagtagal, nakita niya ang sarili sa harap ng silid ng reyna ng gagamba. Inayagan niyang bantayan siya ng mga tagapag-alaga ng gagamba. Bawat isa ay nakapuwesto malapit sa makakapal na sapot. Habang lumalapit si Zephyr, naramdaman ng bawat gagamba ang kanyang presensya. Pero nanatili siyang kalmado. Alam niyang hindi sila sasugod maliban kung susubukan niyang tawirin ang mga sapot na kanilang teritoryo. Sa isang maingat na galaw, tinawag ni Zephyr ang mga supot ng ordinaryong harina at inihagis sa mga sapot. Sa pagbangga, pumutok ang mga supot, nagpalipad ng mga maliliit na butil na pumuno sa hangin at nagdilim sa paningin ng mga gagamba. Epektibo ang distraction. Sa kaguluhan, itinaas ni Zephyr ang kanyang crossbow at pinaputok ang isang palaso diretso sa reyna. Tumama ang palaso na may spark, hindi sapat para saktan siya, pero sapat para magpasimula ng sunod-sunod na pagsabog. Nagliyab ang mga butil ng harina sa hangin. Nagdulot ng malakas na pagsabog ng alikabok na yumanig sa buong silid. Lumiko si Zephyr at tumakbo. Alam niyang hindi sapat ang pagsabog para patayin ang mga gagamba. Habang tumatakbo, may ilang tagapagbantay na sumusunod sa kanya. Hindi huminto, nagpaputok siya ng mga palaso na may lason sa likuran. Tinamaan ang isang gagamba at bumagsak ito. Pero may isa pang tagapagbantay na sumugod. Mabilis na nakalapit habang lumiliko si Zephyr sa sulo. Sa gulat ng gagamba, biglang may makapal na pader ng sapot na humarang sa daraanan nito. Dati, inutusan ng bata ang kanyang grupo na gumamit ng mga supot ng sapot para gumawa ng mga bitag sa mga itinakdang lugar. Nang tanungin ni Gode kung kaya nga ba nitong pigilan ang mga gagamba, ipinaliwanag ng bata na kung walang espesyal na likido na ginagawa ng katawan nila, nadidikit sila sa sariling sapot. Pagkatapos ipamahagi ang mga supot, sinabi niya na ganito sila lalaban dahil sobra ang dami ng gagamba. Sa kasalukuyan, nawala na ang likidong pananggalang ng gagamba dahil sa pagsabog, at nahuli ang sumusunod na gagamba sa sapot. Hindi nagaksaya ng oras, hinugot ng bata ang 2 kuko ng gagamba at pinutol ang nakakulong na nilalang, pinatay ito agad. Bagaman isa na lang ang natitirang tagapagbantay,
biglang sumugod ang reyna mula sa kailaliman na may matinis na sigaw. Nilusob niya si Zephyr, na tumakbo papalabas ng kuweba, habang naghihintay ang iba sa labas sa kanilang posisyon. Pagdating ni Zephyr sa labasan, naglunsad ang reyna ng isang agos ng napakalakas na nakalalasong asido sa kanya. Sa nakaang buhay niya, natutunan niyang kahit isang patak lang nito ay nakakamatay dahil natutunaw nito ang laman agad. Naalala ito, tumalon siya palabas ng kuweba, muntik malaglag sa nakamamatay na likido. Pero hindi tumigil ang reyna. Sumabog siya palabas ng kuweba na galit na galit. Pinapahid ang kanyang lason sa paligid. Nang makita siya ng iba, mabilis silang pumwesto. Mahigpit na hawak ni Zephyr ang mga kuko ng gagamba. Sumugod siya rito. Hinataw niya ang likod ng reyna. Pagkatapos ay pumwesto sa harap bilang pangunahing banta. Sinubukan niyang kunin ang atensyon nito, tanggapin ang mga suntok, at bigyan ng pagkakataon ang iba na umatake. Mas tumindi ang sigaw ng reyna, galit sa paglusob, pero matatag si Zephyr. Alam niyang siya lang ang kayang harapin ang halimaw ng harapan. Habang pinipigilan niya ito, nakapuesto na ang iba para umatake mula sa malayo, handang magdulot ng pinsala. Matatag ang grupo, maliban kay Gotay, ang duwag, na nanginginig sa takot sa harap ng dambuhalang halimaw. Awis din ang iba, nag-alangan kung lalaban ng todo o maghihintay. Lalo nanginig si Dele, na paulit-ulit iniisip ang kahihiyan at pangungutya ng pangkat ng mga mangangaso sa kanila. Tinuring silang basura, parang mababang taga-kolekta lang ng impormasyon. Sa bawat pagkakataon, minamaliit sila ng mga mangangaso. Pero sapat na kay Dale. Narating na nila ito, at hindi na siya susuko. Nagpasya siyang ibuhos ang lahat. Pareho ang determinasyon ni Marco. Dati, hindi nila akalain na lalaban sila sa ganitong halimaw. Pero dahil kay Zephyr, nagbago ang lahat. Sa bawat tiwala nila sa kanya, naging maayos ang resulta. Dahil sa tiwalang iyon, buong puso ring lumaban si Marco. Si Gotay naman ay nagalit. Hindi sila nakikinig sa kanya, at labis siyang naiinis. Pero dahil handa nang lumaban si Nadal at Marco, wala siyang magawa. Reluctantly, sumali siya sa attack. Sama-sama nilang tinutukan ang sira sa baluti ng gagamba. Inag-ugnay ang mga atake mula sa lahat ng gilid. Sinunod nila ang payo ni Zephyr. Tinutukan ang gitna ng mga paa ng gagamba, kung saan dumadaloy ang mga ugat. Sinabi rin niya na dapat lagyan ng pampakalma ang mga sandata. Sinunod ni Del ito at umate. Epektibo. Pero nang tumama si Dale, napansin niyang malapit nang umatake ang halimaw mula sa likuran. Pero kumilos na si Zephyr. Tumalon siya mula sa itaas, tinamaan ang gagamba habang umaatake. Naputol ang pagsalakay nito. Naglalabas siya ng kumpiyansa. Kinukuha ang buong atensyon ng halimaw habang hinahamon itong ituon sa kanya. Nagalit ang gagamba, inilipat ang galit kay Zephyr. Pero perpektong na-block niya ang bawat atake. Hindi makapaniwala si Dale. Hindi niya maintindihan kung gaano kabilis kumilos si Zephyr. Gaano kadali niyang hinaharap ang galit ng nilalang. Naiintindihan niya ang pagdududa nila sa laban. At kung paano tinyak ni Zephyr na magiging ayos lang sila. Na hindi pansinin ng reyna ang mga ito, dahil bulag sa galit sa mga nasunog na itlog. Ngayon, habang pinapanood siya, naniniwala si Dale. Sinabi rin ng bata na ang mga hulihang paa ng reyna ang pinakaligtas na lugar na lapitan. Dahil inilalagay niya ang mga itlog sa makitid na pugad. Sanay siyang hindi masyadong gamitin ang mga hulihang paa. Ngayon, napapansin ni Dal na halos hindi gumagalaw ang likod ng gagamba. At pangunahing sumasalakay gamit ang harap. Patunay na totoo ang sinabi ni Zephyr. Napagtanto ni Dale na maaring nakipaglaban na ang batang lalaki sa ganitong mga halimaw dati. Hawak lang niya ang linya para maitulak nila ang tranquilizer sa nilalang. Siya na ang bahala sa susunod. Sa isip na iyon, sabay-sabay silang umatake sa halimaw mula sa lahat ng direksyon. Matagumpay na naipasok ang kanilang mga sandata sa katawan nito. Ngunit naipit ang sibat ni Gotay sa isang paa ng gagamba. At bago niya ito mapaluwag, inangas siya nito sa hangin. Sa isang nakakatakot na sigaw, nagwawala ang gagamba. Hinahampas si Zephyr gamit ang malalaking kuko habang bumagsak ng malakas si Gotay sa lupa. Dahil sa galit sa pagkawasak ng kanyang mga itlog, nagngangalit ang reyna ng gagamba. Ngunit alam niyang hindi sapat ang kanyang mga kuko para durugin sila. Kaya sinimulan niyang ipunin ang lason sa kanyang mga glandula. Naghahanda ng tunawin sila ng kanyang nakalalasong lason. Ngunit bago niya mailabas ito, sumugod si Zephyr. Sa tamang oras, inilubog niya ang kamay sa tiyan ng gagamba, hinawakan ang glandula ng lason, at buong lakas itong pinilas mula sa katawan nito. Inalis niya ang sinturon at mahigpit na binalo sa glandula. Pinipigilan itong magamit ng gagamba, kahit ilang minuto lang. Hindi nagaksaya ng oras, tumalon siya sa katawan nito, umalpas sa ere, at pinagsuntok ng malakas ang bungo ng gagamba. Nabiyak ang ulo ng halimaw sa lakas ng suntok. Matatag siyang tumapak, kalmado at nakatuon. Alam niyang sa maayos na koordinasyon, kaya nilang manalo sa laban na ito. Nang bumagsak ang gagamba, sumigaw ang grupo ng tagumpay. Si Dale, gayunpaman, hindi pa rin makapaniwala na natalo nila ang reyna ng gagamba. Tumingin siya sa bata, naghahanap ng sagot. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto niyang hinayaan sila ng bata na talunin ang halimaw. Inangunahan sila ni Zephyr, pinrotektahan, at sinigurong sila ang makakabigay ng huling suntok. Malakas ang tama nito sa kanya. Iba ang pakiramdam ng pangangaso kapag may ganitong leader. Sa unang pagkakataon, naniwala si Dale na baka, kung susundan niya si Zephyr, kaya rin niyang maging tulad nito. Samantala, iniisip na ni Zephyr kung aling mga bangkay ng halimaw ang dadalhin niya bilang alay kay White Rose. Ngunit naputol ang kanyang mga iniisip nang tawagin siya ni Dale. Ipinagmamalaki ang inihandang pahingahan para sa kanya. Sabi nito, magpahinga muna siya, sila na ang bahala. Sa gulat ni Zephyr, pinupuri siya ni Dal ng diretso. Nag-alok na hiwain ang mga bangkay, magbigay ng aliw, at asikasuhin ang mga natitirang gawain. Nang marinig ito, napagtanto ng bata na halos ubos na ang kanyang mana.
kaya mas mabuting tanggapin ang tulong nila para hindi na siya mahirapan sa reaksyon ni Usra mamaya. Inanood niya silang nagtatrabaho at napagtanto na hindi pala sila masama bilang mga kasama. Ngunit biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Alam niya sa puso niya na hindi pa rin sila sapat kung haharap siya sa isang tao mula sa kanyang nakaraang buhay. Hindi rin maganda ang kanyang kasalukuyang gamit at stats, kaya kailangan niya ng matibay at pangmatagalang plano. Pagkaraan, dinala niya ang bangkay ng Predator sa paryasa. Nakitang-kita ang paghangar ito. Inalok pa siya ng dagdag na espasyo sa inventaryo bilang gantimpala. Ngunit habang nakatayo siya roon, tahimik niyang pinagmamasdan ang mga mauruming gawain sa templo, sa liwanag ng araw. Hindi na siya naniniwala na kasing banal ng sinasabi ang mga templo. Nangungulekta sila ng donasyon mula sa mga mananampalataya at ginagamit ito hindi lang para sa depensa laban sa halimaw, kundi para palawakin ang kanilang impluensya. Nagtayo ng mga lungsod sa paligid nila. Hindi lahat ng donasyon ay para sa pagsamba. Bayad ito para sa kaligtasan. Inapatay ng mga temple knights ang mga halimaw at may bayad ang proteksyon. Pero alam ni Zephyr na hindi ito magtatagal. Sa hinaharap, kahit ang kaligtasan, lalo na para sa sariling mga anak, ay hindi na mabibili. Sa isang pribadong pagpupulong kasama ang paryasa, sinabi nito kay Zephyr na malaki ang kinita mula sa bangkay ng halimaw na ibinigay niya. Inuri niya ang kakayahan ni Zephyr. Ngunit diretso itong tinanong kung magkano na ang natitirang utang. Ayon sa kanya, nabayaran na niya ang 48% ng kabuuan. Dagdag pa niya, kukunin din ng templo ang 20% bilang bahagi nila sa utang. Tapos naalala niya ang isa pang hiling na personal niyang inaprubahan, ang paglilinis ng laboratorio para kay Zephyr. Maaari niyang gamitin ang mga kagamitan kapag umalis na ang lahat, pero siya ang bahalang maglinis pagkatapos. Ikinatuwa ito ni Zephyr. Mas madali ito kaysa magtago para makapasok sa lab. Habang nag-uusat sila, may lumapit na tao at tinawag ang paryasa. Nang lumingon sila, nakita ni Zephyr ang mukha ng lalaki at natigilan sa gulat. Si Ned yun, isang ahente ng mga inquisitor at may kasaysayan kay Zephyr sa nakaraang buhay. Nagbiro ang paryasa, sinabing baka nang hihiram lang si Ned o nag-iimbita ng date. Ngunit sa loob-loob niya, alam niya kung bakit talaga dumating si Ned. Para sa batang lalaki siya. Sa huli, tinalo ni Zephyr si Sahak at si Ned ang nakatataas niya. Nakakabaliw at nakakasakit ng damdamin para sa kanya na si Ned ay pupunta dito para gawan ng gulo ang kliyente niya. Sa mismong harap niya, sinusubukan ng priestess na pakalmahin ang sitwasyon. Magalang niyang tinangka na palisin si Ned. Pero sa gulat niya, tinawag ni Ned si Zephyr ng diretso at imbitado silang magsaa. May baliw na ekspresyon sa mukha. Tinanong niya kung kilala ni Zephyr si Sahak. Pero matapat na itinanggi ng bata na kilala niya ang pangalang iyon. Habang nagtitigan sila, lumalalim ang tensyon. Isang napakalakas na mana ang sumabog mula sa kanila. Pinuno ang hangin ng matinding presyon. Nanginig ang priestess dahil sobrang siksik ng mana na parang tumatagos sa balat niya. Sa sandaling iyon, naisip niya na baka kasing lakas ni Zephyr ang isang alipin ng templo, o mas malakas pa. Nararamdaman din ito ni Ned na nakatayo lang ilang hakbang mula sa bata. Inapunta niya ang mana sa mga daliri, handang lumaban, sabik makita ang tunay na kakayahan ng bata. Bago sila magbanggaan, pinaandar ng priestess ang Slav Mark spell. Pinilit silang huminto. Epektibo lang ang spell sa mga alipin na may marka ng templo, at pareho silang naapektuhan ng malakas. Agad silang bumagsak sa tuhod. Lumapit ang priestess at sinampal si Zephyr ng walang alinlangan. Hinila siya sa kwelyo at dinala palayo, habang sinisigawan dahil muntik na siyang mapatay. Habang umaalis, tumingin siya kay Ned at malamig na sinabi na ang bata ay pag-aari niya. At kung susubukan pa siyang guluhin, papatayin niya ito. Nang makarating sila sa isang liblib na lugar, ipinaliwanag niya ang katotohanan na si Ned ay isang mapanganib na mapalinlang na tao, isang demonyo na nagkukunwaring tao. Ayon sa kanya, wala pang nakatalo sa kanya sa laban. Lahat ng sumubok, namatay. Pero naiinis si Zephyr sa paliwanag niya, kaya sumigaw ang priestess. Pinaalala sa kanya na siya ang pangunahing pinagkukunan niya ng kita. Nang mapansin ang pasa sa mukha ni Zephyr mula sa sampal, lumambot ang tono niya. Inabot niya ang pasa, medyo nagsisi, pero itinulak ni Zephyr ang kamay niya. Sinabing hindi iyon laban, pagbati lang. Sa totoo lang, alam niya na handa si Ned at sinadya niyang mag-udyok ng laban. Hindi na nagsalita pa si Zephyr. Umikot at umalis papunta sa laboratorio. Pero bago umalis, tahimik siyang humiling ng pabor sa priestess. Samantala, sa templo, pinunasan ni Ned ang alikabok sa damit, iniisip pa rin ang tindi ng Slav Mark spell. Simula pa lang, hindi siya alipin ng templo. Utos lang ng kanyang amo ang naglagay sa kanya doon. Pero palagi siyang nadidismaya sa templo at sa mga tao nito. Sinunod niya ang utos kahit nakakakilabot. Nagulat si Ned nang sabihin ng amo niya na 2 tagasamba ng demonyong Panginoon na nagkunwaring pari ay pinatay na. Ang iba ay nagtatago dahil sa mahigpit na pagbabantay. Ang natitirang daan papasok sa templo ay sa pamamagitan ng Slav Mark. Ipinaliwanag ng amo na hindi masyadong binabantayan ng mga pari ng liwanag ang mga alipin na may marka. Iniisip nilang madaling kontrolin. Kaya inutusan si Ned na magpanggap pa ring alipin ng templo, pasukin ang templo ng liwanag, at kunin ang gantimpala sa Raid Dungyon. Walang pag-alinlangan na pumayag si Ned. Ngayon, alam niya na nahanap na nila ang paraan para neutralisahin ang Slav Mark. At sigurado siyang hindi ito alam ng mga pari ng liwanag. Kailangan lang nilang maghintay hanggang humina ang templo at bumagsak ang mga pari sa tuhod. Malayo, sa isang gumuho na kuta, isang grupo ng mga tulisan ang nag-aayos ng bakod. Tinawag ng isa ang iba para kumain. Unti-unting nagtipon ang mga manggagawa sa isang sirang kahoy na mesa. Nagbabahagi ng kakaunting pagkain habang pinag-uusapan ang kahirapan at ang kawalan ng proteksyon ng templo. Kaya kailangan nilang panatilihin ang sariling depensa. Habang kumakain, napansin ng mga gwardiya ng Tor ang paparating mula sa templo. Si Sahak iyon. Pagpasok sa kuta, ang unang tanong niya ay ilan ang naninirahan doon. Kinabahan ang isang manggagawa at sumagot ng 50.
Napangiti si Sahak nang may baliw na ngiti. Bigla niyang tinataas ang kakaibang instrumentong parang plauta at tumugtog ng nakakatakot na nota. Bilang tugon, isang halimaw ang sumabog mula sa lupa. Walang awa na tinusok ang mga manggagawa. Ito ang bagong kapangyarihan ni Sahak, nakalalakas at nakakatakot. Sigurado siya na hindi na siya muling hahamakin ng bata. Habang naglalahong tawa si Sahak, pinapalakas ng kanyang baluktot na ambisyon. Ang halimaw ay sumisira sa kuta. Walang awa na kinakain ang natitirang mga manggagawa isa-isa. Samantala, sa Templo ng Liwanag, gabi na at abala si Zephyr sa laboratorio. Naghahalo ng kumukulong sangkap na may lason ng reyna ng gagamba. Layunin niyang gumawa ng nakamamatay na halo. Tinatawag niyang hari ng mga lason. Dahil dito, inangkin niya ang kwarto ng priestess. Naniniwala na baka lumitaw ang maliit na alipin ni Ned at sirain ang kanyang gawain. Bagaman unang tumutol ang pari, napaniwala niya itong ipahiram ang lugar. Habang tinitingnan ng pari ang kanyang plano, naguluhan siya dahil hindi niya maintindihan ang nililikha nito. Samantala, maingat na gumuhit si Zephyr ng mga linya sa isang kahoy ng Arkenwood. Sa kanya ito pinupok gamit ang kamao na may mana. Ang malalaking piraso ay nabasag. Naiwan ang ilang maliliit na pantay-pantay na patpat. Namangha at naguluhan ang pari sa tanawin. Kaya ipinaliwanag ni Zephyr na ito ay mga karayom, katulad ng ginagamit sa silangang medisina. Plano niyang isausaw ang dulo sa lason at hayaang nakababad ng 10 minuto. Kapag handa na, ayon sa kanya, kayang patayin ng mga karayom na ito ang kahit anong nilalang ng madali. Ngunit hindi inakala ng kahit sino na asa sila sa lason matapos ang pag-atake ng Demon Lord. Lalo na't iniwan sila ng mga Diyos. Sa pag-isip na yon, sinimulan ni Zephyr na ipasok ang mga lason na karayom sa kanyang katawan. Halos agad kumalat ang lason sa kanyang mga ugat na nagpapapanginig sa kanya sa sakit. Nag-alala ang pari at lumapit, pero itinaas niya ang kamay para pigilan ito. Naalala ng pari ang sinabi niya kanina, huwag magpanik kahit ano pa ang mangyari, at gawin ang isang utos kapag siya ay magbigay ng senyas. Bagaman hindi pa rin sigurado ang pari sa tunay na intensyon ni Zephyr, malinaw na nais nitong i-upgrade ang sarili. Alam ni Zephyr na sa tamang kondisyon, maaring mag-neutralize ang dalawang lason, maging gamot o potion na nagpapalakas ng kakayahan. Ang hamon ay ang paggamit ng napakasakit, hindi matatag, at hindi mahulaan ng mga lason. Inipilit ng sakit ang katawan ni Zephyr sa sukdulan, pero alam niyang ito lang ang daan pasulong. Ginagamit niya ang mana, pinapatnubayan ang daloy para kontrolin ang internal na sugat at posibleng pataasin ang kanyang antas. Sa ganito, sinusubukan niyang pagalingin ang sarili o baka masira ang katawan niya na parang marupok na salamin. Pero alam ni Zephyr na ang sakit na ito ay maliit lang kumpara sa ginawa sa kanya ng Demon Lord noon. Habang nakatutok, naging matatag ang daloy ng mana. Unti-unting nawala ang madilim na kulay sa kanyang mga ugat, bumalik sa normal na kulay. Namangha ang pari sa pagbabago, pero naalala niya ang utos ni Zephyr na dapat itusok ang huling lason na karayom sa ulo kapag nagbigay siya ng senyas. Dumating ang sandali, at bagaman kinakabahan, sinunod niya ang utos. Tinusok ang karayom na nanginginig ang mga kamay. Ilang oras ang lumipas, sa gitna ng gubat sa paligid ng Templo ng Liwanag, isang sinag mula sa slab mark ang sumabog pataas, nagliwanag ng malakas. Sa lupa, nagkalat ang kaguluhan habang tumatakas ang mga ngaso, hinahabol ng mga dambuhalang ostrich. Sumasigaw sila sa galit, sinisisi ang recon team sa maling ulat tungkol sa dami ng mga pugad. Sa kabutihang palad, nagpalabas sila ng flare kanina para humingi ng tulong. Ngunit mas mabilis ang stampede kaysa inaasahan. Habang nagtatalo ang mga ngaso, nahabol sila ng mga nilalang at isa-isang pinuni. Ang leader ang huling nakatayo. Alam niyang nasa 20 minuto pa ang layo ng templo at mukhang malala ang sitwasyon. Bumagsak si Ashton sa lupa. Pinapanood ang isang dambuhalang ostrich na nakatayo sa kanya. Nakabuka ang matulis nitong tuka. Pero bago umatake ang halimaw, isang matalim na punyal ang dumaan sa hangin. Tumusok sa lig ng nilalang. Bumagsak itong patay sa lupa. Namangha ang leader sa nakita. Pero lalo siyang nagulat nang bumagsak si Zephyr sa lupa ng malakas. Pagkapalapag niya, sumugod ang mga ostrich sa kanya. Ngunit sa bagong lakas niya, madali niyang napabagsak ang mga ito. Pinunit ang mga ito na parang walang halaga. Tinarget niya ang kanilang mga lig ng brutal. At sa isang malakas na mana burst, naglunsad siya ng maraming proyektil na tumama sa lig ng bawat nilalang, pinatay sila agad. Nakatayo ang leader na parang natigil, hindi makapaniwala na isang tao lang. Reinforcement man ng templo o hindi, ang kaya nitong gawin mag-isa. Bago siya makapagsalita, tinanong ni Zephyr ang lokasyon ng pugad ng halimaw. Hindi pa rin makapaniwala, itinuro ng leader ang lugar. Walang sabi pa si Zephyr, biglang nawala sa isang talon. Iniwan ang matinding aura at mabigat na pakiramdam ng paghanga at pagkakahiya sa leader ng mga ngaso. Ngunit agad na nagsisi ang leader na hindi niya sinabi kay Zephyr ang isang mahalagang impormasyon na napakapanganib ng pugad. Habang tahimik niyang sinisisi ang sarili, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa gubat, sinundan ng sunod-sunod na pagsabog at malalalim na bitak sa lupa. Sa hindi ka paniwala, lumabas si Zephyr mula sa dilim ilang sandali lang ang nakalipas. Hinihila ang naputol na ulo ng boss monster. Sa kabila ng matinding laban na mukhang pinagdaanan niya, kalmado siya, halos relaxed pa. Ang mga lason na dumadaloy sa kanyang katawan ay tila nagdobel ng kanyang lakas at pinahina ang sakit. Pero alam ni Zephyr na ang susunod niyang hamon ay ang kagamitan. Kailangan niya ng bagong kagamitan. Pero mas mauna munang hanapin kung saan ito pwedeng ipagawa o makuha. Habang iniisip ang susunod na hakbang, pinaputok niya ang birding flare. Tanda na natapos na ang emergency. Samantala, malayo sa kailaliman ng dungyon, patuloy si Sahak sa kanyang mabagsik na pagpatay. Naghihintay sa muling pagkikita nila ni Zephyr. Ilang araw ang lumipas, nag-uusap sina Matthias, ang Senior Inquisitor, at Lucius, ang commander ng Temple Knights, tungkol sa balitang isang alipin ang Diumanoy nakatalo ng isang kawan ng mga halimaw na ostrich, kasama ang kanilang dambuhalang leader na umaabot sa daang talampakan. Inaghihinalaan nilang baka sinadya ito para ipakita ang kakayahan ng alipin. Umaasang mapasama siya sa nalalapit na ride. Nang marinig ito, iminungkahi ni Matthias na i-interrogate ang alipin.
Pero tumanggi si Lucius sa ngayon. Nagpumiglas ang Inquisitor. Nag-alala na baka tagasamba ng Demon Lord ang alipin at makasagabal sa misyon. Pero nagulat siya nang magmungkahi si Lucius ng ibang taktika, isama na lang ang mga ganitong tao sa raid at harapin sila doon, kaysa magdulot ng problema sa ibang lugar. Bagamat magkaibigan na sila ng mahigit 20 taon, hindi sang-ayon si Matthias sa ideya. Pero may dahilan ang commander kung bakit gusto siyang isalipa. Dinala niya si Matthias sa basement ng Thor. Nang buksan niya ang malaking selyadong pinto, namangha si Matthias nang makita ang maalamat na Heavenly Lance at kalasag ni Michael. Hindi siya makapaniwala. Nabasa lang niya ang ganitong mga relic sa mga libro. Tinyak ng commander na sa mga sandatang ito, may tunay na pag-asa na malinis nila ang dungyon pagkatapos ng 1-0 mahabang taon. May kumpiyansang sabi niya, sa pagkakataong ito, halos hindi na siya mapipigilan sa raid. Kinabukasan, sa mga kwarto ng alipin, tinatapos ng hunting teammates ni Zephyr ang matinding training session. Medyo nagulat sila na ang training area ay naging masikip nitong mga nakaraang araw. Ipinaliwanag ni Marco na mga alipin ito na umaasang makakuha ng pwesto sa raid. May tsismis na 2 o 3 pwesto pa ang bakante. Habang nag-uusap, biglang lumabas ang priestess sa kanilang kwarto at dumaan sa kanila. Agad silang yumuko bilang paggalang. Pagkatapos niyang lumakad, ilang sa kanila ang tahimik na nagtaka kung ano ang ginagawa niya sa kanilang kwarto. Hindi nagtagal, napatunayan ang pinakamasamang hinala ng grupo nang makita nila si Zephyr sa kanilang kwarto. Suot ang gintong singsing. Nakatitig sila nang hindi makapaniwala. Hindi alam kung paano niya nakuha ang ganoong bagay mula sa priestess. Pero hindi ito pinansin ni Zephyr ng basta-basta. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito ordinaryong aksesorya. Ito ang Ring of Purification.